Paano kung buong buhay mo, puro para sa iba ang naging dahilan ng pagbangon mo araw-araw? Habang ang ibang tao ay abala sa pagtupad ng sarili nilang mga pangarap. Ikaw naman ay unti-unting natutong isantabi ang iyo para lang may maibigay sa pamilya mo. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi mo na maalala kung kailan ka huling nangarap para sa sarili mo. At paano kung habang patuloy kang nagbibigay, unti-unti ka namang nakakalimutan ng mga taong pinakamamahal mo. Ito ang kwento ni Rosario De Leon, isang babaeng lumaking puno ng pangarap, ngunit natutong mabuhay para sa iba, kahit siya mismo ay unti-unti nang nauubos. Pero bago natin simulan ang kwento ni Rosario, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Siyempre, shoutout muna kay Ma'am Rita Facun 4559 na nakikinig mula sa Montreal, Canada. Amira King, Flair Marinay, Lily Rose from Hong Kong, Julie Agustin, Devina Oliver na nasa Israel, Floribel Menez na nakikinig from Puerto Galera, Oriental Mindoro, Adela Torres from Hong Kong, SAS Channel 6642 listening from Singapore, Leia Rosas listening from California, Aida Advincola from Virginia, USA, Susan Monding from Florence, Italy, Noime Gallego listening from Cainta, Rizal, Laura Datu Escorial listening from Singapore, Emily Finiquito listening from Jeddah, Saudi Arabia, at kay Marisa Ganzon na nakikinig from Singapore. Shout out din kay Jane Sato from Japan at kay Raquel Flores na nasa Baliwag, Bulacan. Paulit-ulit na lang tayong ganito, Ernesto. Pagod na sabi ng mama niyang si Carmen. Paano na naman tayo sa susunod na buwan? Malakas ang tunog ng electric fan habang nakahiga si Rosario De Leon sa banig na nakalatag sa sahig. Madilim na ang buong bahay, pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Naririnig na naman niya kasi ang mahinang pagtatalo ng mga magulang. Ano bang gusto mong gawin ko? Iniipit na sagot ng kanyang papa. Wala namang tumatanggap ng trabaho rito. Narinig niya ulit ang boses ng inang si Carmen. Hindi habang buhay, may maibibenta tayong lupa. Magtrabaho ka kasi. Yang pera natin ngayon, mauubos din yan. Napapikit si Rosario habang nakatalukbong ng manipis na kumot. Sanay na siyang makarinig ng sigawan. Pero tuwing gabi pa rin, parang may mabigat na kamay na dumadagan sa dibdib niya. 12 taong gulang pa lang siya, pero pakiramdam niya, hindi na siya bata. Katabi niya ang mga nakababatang kapatid na mahimbing ang tulog. Napabuntong hininga na lang siya. Dahan-dahang hinaplos ni Rosario ang buhok ng mga ito. Pati yung natitirang parte ng lupa, ibebenta mo rin ba? Tanong ni Carmen. Wala siyang narinig na sumunod na boses, pero ilang minuto, nagsalita muli ang kanyang ama. At ano pa ang choice natin? Napakurap si Rosario habang nakatitig sa bubong na gawa sa yero. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang problema nila sa pera, alam niyang may mali. Dati kasi, hindi naman ganoon ang bahay nila. Maingay, masaya, at hindi problema ang pagkain palagi sa mesa. May tawa ang mama niya habang nagluluto. May kwento ang papa niya habang nakaupo sa may labas. Pero ngayon, parang lahat ng salita sa bahay nila, puro pagod na. Napabuntong hininga siya saka pumikit. Pero kahit anong pilit niyang matulog, nanatiling gising ang isip ni Rosario. Nang sumapit ang umaga, maaga na siyang gumising. Bumangon siya agad at inayos ang kumot ng mga kapatid niya. Gising na, marahan niyang sabi habang inaalog si Joel. Papasok pa tayo? Antok pa ako, reklamo nito habang nakapikit pa. Kapag nahuli tayo, papagalitan na naman ng advisor mo. Sabihin mo na lang may sakit ako.
Napailing na lang siya. Hindi uubra yun. Bumangon ka na. Napanguso si Joel pero bumangon din. Bumangon na rin ang dalawa niya pang kapatid na maliliit. Si Lina naman, kusang yumakap agad sa baywang ni Rosario pagkagising. Ate, may almusal ba? Sandaling natigilan si Rosario sa tanong. Meron naman siguro. Maagang nagising si Mama. Kaya baka siguro meron. Nang makarating sa kusina, bahagya siyang napangiti. Mabuti na lang may almusal. Minsan kasi wala silang almusal, kaya pumapasok talaga sila ng walang kain. Mama, mahinang sabi niya habang inaayos ang mga baso. Totoo po bang ibebenta na naman yung lupa natin? Narinig ko po kasi kayo ni Papa. Naririnig ko po kayo gabi-gabing nag-uusap. Natigilan si Carmen. Saglit itong napayuko bago bumuntong hininga. Wala na tayong pera. Wala namang trabaho ang papa ninyo. Kailangan natin ng panggastos, kaya magbebenta ulit ng lupa sa Ilaya. Nag-aalala na nga ako, kasi last na lupa na natin yon. Hindi agad nakasagot si Rosario. Hindi niya agad maintindihan kung bakit kailangang mawala ng mawala ang mga bagay sa kanila. Una, yung alagang kalabaw nila. Sumunod, ilang parte ng bukid. Tapos ngayon, yung natitira pang pinamana ng lolo at lola nila sa kanilang ina. Pakiramdam niya, unti-unting numinipis ang buhay nila. At wala siyang magawa kundi panoorin yon. Kasi ano bang kayang gawin ng isang batang katulad niya? Mainit ang araw habang naglalakad silang magkakapatid papunta sa school. Bit-bit ni Rosario ang lumang bag nila. Yung dalawa niyang kapatid na maliliit pa, naiwan lang sa bahay dahil hindi pa naman pumapasok. Ate, tawag ni Lina habang naglalakad. Kailan kaya ulit tayo makakatira sa malaking bahay? Napatingin si Rosario sa kapatid niya. Hindi na tayo pwedeng tumira ron. Naibenta na sa iba at may nakatira ng iba. Habang naglalakad sila sa gilid ng bukid, napatingin siya sa malawak na lupa na minsan nilang pagmamayari. May ibang tao nagtatrabaho roon ngayon. Tahimik siyang napatitig. Dati, tumatakbo lang siya roon habang hinahabol ng mga kapatid niya. Pakiramdam pa nga niya, walang katapusan ang lupang yon. Pero ngayon, parang hindi na sila kabilang doon. Ate, tawag ni Joel. Bakit ka nakatingin dyan? Wala. Tila may dahan-dahang kumukuha ng lahat sa kanila. At kahit bata pa siya, naiintindihan niya na kapag tuluyan ang nawala ang lahat, wala nang matitira para sa pamilya nila. Pag uwi nila galing eskwela, nadatna nilang may dalawang lalaking kausap ang papa nila sa labas ng bahay. Napatigil si Rosario. May hawak na papeles ang isa habang nakaturo sa direksyon ng bukid. Ernesto, ito na ang pinakamataas na kaya naming ibigay, sabi ng lalaki. Kapag hindi mo tinanggap ngayon, baka bumaba pa. Sandaling natahimik ang papa niya. Para bang pinag-iisipan nito yon ng mabuti. Nakaramdam agad ng kaba si Rosario. Dahan-dahan siyang lumapit sa mama niyang nakasilip lang mula sa bintana. Mama, sino po yung mga tao? Napatingin si Carmen sa kanya. Pumasok muna kayo sa loob. Mama, ibebenta na ba talaga? Tanong pa ni Rosario. Hindi sumagot ang kanyang ina. Kaya tahimik na lang silang magkakapatid na naupo sa sahig habang naririnig ang usapan sa labas. Hindi maintindihan ng mga kapatid niya ang nangyayari, kaya abala lang ang mga ito sa paglalaro ng tansan. Pero si Rosario, bawat salitang naririnig niya, hindi niya alam bakit parang gusto niyang umiyak kahit lupa lang naman yun. Pero para sa kanya, hindi lang yun basta lupa. Yun yung lugar kung saan masaya pa ang pamilya nila. Yun yung alaala ng lolo niya. Yun yung huling bagay na parang nagpapatunay na may kaya sila noon. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang tunog ng ballpen. Parang may kung anong bumagsak sa kanyang kalooban. Oh, bakit gising ka pa? Tanong ni Carmen nang makita siya.
Napalingon si Rosario at nakita ang mama niyang lumabas. Hindi po ako makatulog. Lumapit si Carmen at naupo sa tabi niya. Mama, mahinang tanong ni Rosario. Mahirap na po ba tayo? Parang nahirapang sumagot si Carmen. Pero kalaunan, tumango rin ito ng mabagal. Oo, mahirap na tayo. May pera tayo, pero alam kong mauubos din yon. Kahit hirap sila, alam niyang ginagawa naman ng mga magulang niya ang lahat. May pera pa naman sila mula sa pinagbentahan. Ginagawa lang naman ng mga ito yon para makasurvive sila. Mama, mahina niyang sabi. Kapag lumaki ako na pong bahala sa atin. Napatingin sa kanya si Carmen at bahagyang natawa. Talaga? Ako pong magtatrabaho. Bibili ulit tayo ng mga lupa. Hindi na tayo maghihirap. Hindi niya alam paano mangyayari yon. Hindi niya alam gaano kahirap. Pero sa gabing yon, unang nabuo sa isip ni Rosario ang pangako na hindi niya kailanman makakalimutan. Balang araw, iaahon ni Rosario ang pamilya niya. Isang umaga, nag-iigib ng tubig si Rosario. Mabigat ang timba ng tubig habang binubuhat niya yon papasok sa maliit nilang inuupahang bahay. Pagkapasok niya, nadatnan niya ang mama niyang nakaupo sa lumang silya habang nakasimangot. Ang tagal mo, agad sabi ni Carmen. Kanina pa ako naghihintay dito. Sorry po, ang bigat po kasi mama. Mahinang sagot ni Rosario habang ibinababa ang timba. Lahat na lang may dahilan. Sabihin mo ang bagal mo kumilos at ang tamad-tamad mo. Ang laki-laki mo na. Nahihirapan ka pa rin dyan. Tahimik na yumuko si Rosario. Sanay na siya. Nasa school kasi ang kapatid niyang lalaki na madalas nag-iigib ng tubig. Kaya siya na lang ang nagpresenta. Nung una, nasasaktan siya tuwing napapagalitan. Pero habang tumatagal, mas naiintindihan niya ang mama niya. Nakikita niya halos na hindi na ito makatulog gabi-gabi. Kakaisip kung saan kukuha ng pambayad sa utang at pagkain nila kinabukasan. Napatingin siya sa paligid ng bahay nila. Masikip, mainit, wala ring maayos na kwarto kaya tabi-tabi silang natutulog. Malayo yon sa dati nilang bahay sa probinsya. Pero wala na silang choice. Nandoon na sila at kailangan na nilang harapin ang hirap. Ate! Napalingon siya nang tumakbo papalapit sa Lina habang hawak ang notebook nito. May assignment ako pero hindi ko maintindihan. Patingin ako? Umupo si Rosario sa sahig at kinuha ang notebook. Habang nagpapaliwanag siya ng lesson, naririnig niya ang mama niyang napapabuntong hininga sa likod nila. Rosario! Tawag ni Carmen maya-maya. Kapag natapos ka na dyan, maglaba ka agad. Marami pa tayong labada. Apo. At pakisabihan si Joel, bumili ng toyo sa tindahan. Bilin pa nito. Tumango-tango siya kaagad. Apo. Kinabukasan, maagang naglakad si Rosario papuntang paaralan, habang bitbit ang luma niyang bag. Kupas na ang kanyang uniform at ilang beses nang tinahi ang palda. Hindi kasi siya makabili ng bago. Palagi na lang silang gipit tuwing magpapasukan. 5 silang magkakapatid at lahat nag-aaral na kaya talagang gipit. Habang naglalakad si Rosario, nadaanan niya ang grupo ng mga kaklase niyang nagtatawanan. Uy, mamaya gala tayo ha, masayang sabi ng isa. Libre raw ng kuya ko ang milk tea. Pagkatapos, diretso tayo sa arcade. Tahimik lang na napadaan si Rosario. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mga ito. Kaedad niya lang naman ang mga ito, pero parang magkaiba sila ng mundo. Nakakausap niya, pero hindi na siya nakikipagkaibigan pa. Kasi ang mga ito, iniisip kung saan gagala. Si Rosario, iniisip na kailangan niya agad makauwi para makatulong at may mautusan sa bahay. Pagpasok niya sa classroom, agad siyang umupo sa pinakadulong bahagi. Rosario! Napatingin siya kay May, isa sa kaklase niya. Ba't hindi ka sumasama sa amin minsan? Lagi ka nalang umuwi agad. Tipid siyang napangiti.
May ginagawa lang sa bahay. Pwede mo naman siguro ipagpaliban yan. Tara minsan, sumama ka sa amin. Kahit minsan lang oh. Umiling siya rito. Kapag may time at may pera ako, sasama ako. Baka kasi pagalitan ako sa amin, ako lang ang naaasahan ni Mama Ron na kumilos kapag inuutusan. Pagdating niya sa bahay ng hapon, nadatna niyang umiiyak si Lina habang nakaupo sa sahig. Oh, anong nangyari? Agad tanong ni Rosario habang lumalapit. Nasigawan ako ni Mama. Napatingin siya sa kusina at nakita niyang tahimik na nagluluto si Carmen. Ano bang ginawa mo? Nabasag ko yung paborito niyang tasa. Hindi ko naman sinasadya. Mahinang napabuntong hininga si Rosario. Kumuha siya ng damit, saka pinunasan ang mukha ng kapatid niya. Okay lang yan. Pagpasensyahan mo na si Mama. Umirap ang kapatid niya. Ganyan naman talaga yan. Mainit ang ulo kapag walang pera. Tayo ang pinagbubuntunan. Pareho lang silang dalawa ni Papa. Hindi agad nakasagot si Rosario. Kahit siya minsan, nasasaktan sa paraan ng mga magulang nilang magsalita kapag galit o mainit ang mga ulo. Pero ayaw niyang lumaki ang sama ng loob ng mga kapatid niya. Mahal naman nila tayo kahit ganyan sila. Marahan niyang sabi. Marami lang talaga silang iniisip. Mahirap maging magulang kapag mahirap ang buhay. Ngumuso naman si Lina. Di sana hindi sila nag-anak. Pinatay na lang tayong lahat kung ganyan lang din naman sila. Hindi pala sila handang maging magulang. Lina naman. Tumayo ang kapatid niya at lumabas ng bahay. Napabuntong hininga na lang siya. Sa lahat ng kapatid niya, si Lina talaga ang masasabi niyang matinding magdamdam sa mga magulang nila. Gabi na nang dumating ang papa nilang si Ernesto. Amoy sigarilyo at pawis ito nang pumasok. May pagkain pa? Tanong nito habang umuupo. Meron pa naman, sagot ni Carmen pero halatang iritable. Pero ano yung text mo? Kulang na naman ang boundary mo? Utang na naman? Maiipon yan sa operator mo. Napabuntong hininga ang papa niya. Mahina ang pasada. Sana lumakas bukas para hindi maipon ang utang ko sa boundary. Ramdam agad ni Rosario ang tensyon. Tahimik siyang nagsandok ng kanin habang pinapakiramdaman ng dalawa. Hindi mo ba naiisip ang mga anak mo? Muli pang sabi ni Carmen. Ang dami pa nilang kailangan sa school. Hindi naman araw-araw may palabada si Madam. Magkano lang din naman ang sinasahod ko ron sa eatery. Bakit ba kasi hindi matanggal ang bisyo mo na yan? Para yose at isang bote lang ng gin. Anong masama ron? Naghihirap naman ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Tumaas ang boses ng papa niya. Maghapon ako nagmamaneho. Kung araw-araw ka sana bumabiyahe, di sana hindi tayo ganito kahirap. Napatingin siya sa kanyang mga kapatid. Napatigil ang mga ito sa pagkain. Hindi alam kung sasandok ba ng ulam o wag na muna. Oh, kain na kayo. Pilit niyang sabi sa mga kapatid. Lalamig ang pagkain. Kumain na kayo para makapaghugas ako. Binilisan nilang kumain at magligpit na magkakapatid. Habang naghuhugas siya ng pinggan, naririnig niya pa rin ang pagtatalo ng mga magulang niya sa likod. At habang tumatagal, mas lalo niyang naiisip na parang unti-unting nauubos ang pasensya ng mama nila. Pero hindi niya magawang magalit dito. Kasi nakikita niya ring pagod na talaga ang mga magulang nila. Lumipas ang mga buwan at mas lalong humirap ang kanilang sitwasyon. Minsan, napuputulan sila ng kuryente o kulang ang pagkain. Nahihirapan mag-budget ang mama niya. Isang gabi, naghahapunan sila ng tig-iisang itlog lang ang ulam. Okay na yon kaysa sa wala. Pinalapad niya na lang ang luto sa itlog. Tigkakaunti muna tayo, sabi ng mama nila habang kumakain. Nagbayad ng utang kaya ganyan. Ang Mildred kasi na yon, hindi makahintay. Sabi ng sa Sabado ko nga siya babayaran. Kinabukasan, abala naman si Rosario sa paglalaba sa likod ng bahay. Halos mangalay na ang likod niya sa kakakuskus ng damit. Mula sa loob, naririnig niya ang malakas na boses ng mama niya. Joel! Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang magkalat? Puro kayo pasaway. Wala talaga maaasahan sa inyo.
Ako na po ang bahala sa kanila, sabi niya na lang. Hindi kasi marunong makinig. Galit na sabi ni Carmen habang hinihilot ang sentido nito. Pagod na ako. Lahat na lang ako. Ako nag-iisip ng pagkain, utang, bayarin. Tapos mga wala pa kayong pakikisama. Mga walang hiya kayo. Natigilan siya sa pagkukusot. Masama talaga sa pakiramdam kapag napapagsalitaan sila ng ganoon. Pero minsan, mas gusto pa ni Rosario na paluin na lang sila ng hanger sa puwet kaysa makarinig ng mga masasakit na salita. Kapag kasi salita, bumabaon sa puso't isipan nila. Kay hirap ding mawala. Pagsapit ng gabi, tahimik siyang nakaupo sa labas ng bahay habang pinapanood ang mga ilaw mula sa malalayong bahay. Naririnig niya ang mahinang tawanan ng ibang pamilya sa kapitbahay. Ganito rin kami dati nung may pera pa kami. Masaya, magaan ang buhay, at walang iniisip na utang. Niyakap ni Rosario ang mga tuhod niya habang pinipigilan ng antok at pagod. Sa murang edad, parang masyado na siyang maraming natututunan tungkol sa buhay. Na hindi sapat ang pagiging mabait para gumaan ang lahat. Na may mga taong kahit gustong lumaban, napapagod din. Napabuntong hininga siya, saka tumingala sa madilim na langit. Balang araw, makakaalis din kami sa ganitong buhay. Balang araw, hindi na kailangan mag-isip ni Mama sa pagbabudget. Hindi na kailangan mag-away ng mga magulang namin dahil sa pera. Maingay ang classroom dahil tanghali na at wala pa ang susunod nilang teacher. Nagkukwentuhan ang mga estudyante habang ang iba naman ay nagsusulatan sa notebook o nagtatawanan sa likod. Tahimik lang na nakaupo si Rosario sa upuan niya habang nagsusulat ng notes. Halos paubos na ang tinta ng kanyang ballpen, kaya madiin siyang magsulat para lumabas pa ang kulay. Rosario! Napatingin siya kay May na may hawak na papel. Anong ilalagay mo rito? Tanong nito. Career plan daw? Kinuha ni Rosario ang papel at binasa. What do you want to become in the future? Teacher, sagot niya habang nagsusulat. Talaga? Natatawang sabi ni May. Ako, gusto ko mag-flight attendant para makapag-travel. Maganda rin naman yon. Ikaw, bakit teacher? Sandaling natigilan si Rosario. Simple lang naman sana ang tanong, pero pakiramdam niya ang daming kasamang dahilan sa loob niya. Para may stable na trabaho, saka gusto kong makatulong sa pamilya. Ibig sabihin para sa ibang pangarap mo? Hindi mo ba iniisip ang sarili mo? Napatingin siya rito. Ha? Para rin naman sa akin yon. Saka hindi naman masama na mangarap ako para sa ibang tao. Pamilya ko naman sila. Ngumuso ang kanyang kaibigan. Ewan ko lang Kasi parang kapag ako, iniisip ko agad ang gusto kong bilhin para sa sarili ko. Nangangarap ako kasi gusto ko. Bahagyang ngumiti si Rosario. Magkaiba kasi tayo ng buhay, May. Kami mahirap lang kami. Ikaw, bunso ka sa pamilya ninyo at may mga tita na nasa abroad na willing magpaaral sa'yo. Saka ako, kapag nagkapera, bibili muna ako ng bahay. Tapos pag-aaralin ko ang mga kapatid ko. Tumawa naman si May. Parang nanay ko na talagang mag-isip. Natawa ang ibang kaklase nila. Pero si Rosario, hindi natawa ng todo. Kasi totoo naman, minsan pakiramdam niya, mas matanda pa siya kaysa sa edad niya. Pag-uwi niya ng hapon, nadatnan niyang nag-aaway na naman ang kanyang mga magulang. Paano tayo mabubuhay sa kinikita mong ganyan? Galit na sabi ni Carmen. Kulang na naman. Alam mo, kaya naman natin kung nagsisipag ka lang. Ano bang gusto mong gawin ko? Sagot ng papa niya. Hindi naman araw-araw malakas ang pasada. Bakit yung iba nakakaya? Magtiyaga ka lang. Saka may magkokolehiyo na tayo kaya umayos ka na. Para saan na kahit isa lang, makatapos na. At kapag nagtatrabaho na siya, siya nang bahala sa mga kapatid niya. Naiinis na tumayo si Ernesto. Alam ko, ako nang bahala. May iraos natin si Rosario. Tumigil ka na sa kakatalak mo. Hindi mo alam ang pagod ko. Huminto si Rosario sa may pintuan habang hawak ang bag.
Bumibigat talaga ang pakiramdam niya sa tuwing nag-aaway ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, naririnig pa nila yon na magkakapatid. At ang inaasahan sa kanya, sobrang laki. Pero hindi naman siya nagrereklamo. Kaya niya yon. Hindi nakatapos pareho ang mga magulang niya dahil maagang ang nagsipag-asawa. Ayaw na ring mag-aral noon kahit pinag-aaral naman. Kaya ngayong walang-wala sila, walang alas para kahit kaunti, maganda naman ang mapasukang trabaho. Kinagabihan, habang kumakain sila, nagsalita bigla ang papa niya. Rosario, anong gusto mong kunin sa college? Napatingin agad sa kanya ang lahat. Education na lang po. Teacher yon, ano? Tanong pa ni Carmen. Tumango si Rosario. Opo, magandang trabaho yan. Sambit ng kanyang ina. Basta kapag nakatapos ka, ikaw nang bahala sa mga pag-aaral ng mga kapatid mo. Ayusin mo para makatulong ka naman. Tumango agad si Rosario. Parang kailangan may manatiling matatag sa pamilya nila. At pakiramdam niya, siya yon at wala nang iba pang gagawa. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng mga plato, narinig niyang nag-uusap ang mga magulang niya sa kabilang bahagi ng bahay. Mahina lang ang boses ng kanyang mama, pero rinig na rinig niya. Kailangan may makatapos sa kanila. Kung hindi, habang buhay tayong ganito. Kaya kailangan talaga pag-aralin si Rosario. Siya ang pinaka-responsable sa magkakapatid. Kaya Ernesto, mayos ka. Sipagan mo dyan sa pag-jeep mo. Kapag may nakapagtapos kahit isa, baka makaahon pa tayo. Para rin naman sa atin yon. Hindi agad nakagalaw si Rosario. Nakatitig lang siya sa bula ng sabon sa kanyang kamay, habang unti-unting bumibigat ang dibdib. Hindi naman yun ang unang beses na naisip niyang kailangan niyang magtagumpay. Pero iba pala kapag narinig niyang derechahang sinabi yon ng mga magulang. Tapos paulit-ulit na lang. Maingay ang school gymnasium dahil yon ang araw ng orientation para sa mga graduating students. Kaliwat kanan ng usapan tungkol sa college applications, scholarships at entrance exams. Habang ang ibang estudyante ay excited na nagkukwentuhan tungkol sa pangarap nilang kurso. Tahimik lang na nakaupo si Rosario sa plastic na upuan habang hawak ang mumurahing ballpen niya. Rosario! Napalingon siya kay May, masayang umupo sa tabi niya. Nakapag-apply ka na ba? Ako kasi kinakabahan talaga. Hindi ko alam kung sang school ako makakapasok. Ikaw, saan mo balak? Sa State University siguro. Parang nahikayat ako sa psychology. Pero dahil practice, education pa rin ang pipiliin. Gusto mo ng psychology? Bakit hindi yon? Napabuntong hininga siya ng mahina. Wala naman kaming pera, saka matagal yon. First choice ko lang talagang education kasi parang mas makatotohanan. Pero sa isip ko, sa fantasy ko, gusto ko talaga ng psychology. Parang gusto ko kasing maintindihan ng mga tao. Interesante para sa akin kung bakit iba-iba tayong mag-isip. Saka gusto ko yung idea na nakakatulong ako sa tao emotionally. Pero hindi ko maituloy kasi mahirap. Hindi naman ako sobrang talino. Baka hindi ko kayanin. Hindi ko naman sinasabi na pang walang utak ang education. Mas practical lang talagang education. Mas mura at mas mabilis makahanap ng trabaho. Tingin mo ba magiging masaya ka? Tanong ni May habang ngumunguya ng mani. Napaisip si Rosario. Hindi niya alam. Masyado na siyang nasanay na isipin kung ano yung kailangan kaysa kung ano yung gusto niya. Siguro naman, sagot ni Rosario sabay ngiti. Mahilig din naman ako magturo. At totoo naman yon. Tuwing tinuturuan niya ang kanyang mga kapatid, gumagaan ang pakiramdam niya. Kapag may naiintindihan ang mga ito dahil sa kanya, parang may maliit na saya siyang nararamdaman. Kaya kahit may kaunting paghihinayang, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na tama ang pipiliin niya. Makalipas ang ilang buwan, nakapasa si Rosario sa State University na pinag-applyan niya. Nang makita ni Rosario ang pangalan sa listahan, halo-halong emosyon agad ang kanyang naramdaman. Congrats! Niyakap siya agad ni May.
College student na tayo. Ngumiti si Rosario, pero hindi kasing laki ng ngiti ng ibang nakapasa. Habang ang iba tumatalon sa tuwa at nagbabalak mag-celebrate, unang pumasok sa isip niya kung magkano ang magiging gastos nila. Pamasahe, projects, uniform, mga gastusin at pagkain. Yun ang mga gastos na dapat niyang isipin. Hindi naman pwedeng palaging umasa siya sa mga magulang. Baka lalo silang kulangin sa bahay. Nakapasa po ako sa college application sa State University po na malapit sa atin. Balita ni Rosario sa mga magulang pagka-uwi. Tinapos muna ni Ernesto ang pag-inom ng tubig. State University! Magkano naman ang tuition dyan? Umiling agad si Rosario. Wala po, nakapasa po ako sa entrance exam. Automatic na po yun na scholar po ako. Libre po at walang babayarang tuition. Napatingin si Ernesto kay Carmen. Oh, wala naman palang problema. Libre naman pala ang pag-aaral niya. Nagsalubong ang mga kilay ng kanyang ina. Sira, anong libre? Libre pero malaki pa rin ang gastusin yan. Iba na magpaaral sa high school at iba sa college. Mas malalaki ang mga pangangailangan ng college student. Kaya dumoble kayod ka pa dyan para masuportahan yan. Baka mamaya magkulang tayo ng budget sa bahay. Parang hindi malunok ni Rosario ang iniinom na malamig na tubig. Habang pinag-uusapan ng ganoon, pakiramdam niya parang sobrang pabigat siya sa mga ito. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Huwag po kayong mag-alala. Kung kakayanin naman po, hahanap po ako ng part-time job para hindi po masyadong problema ang gastusin. Saad ni Rosario para gumaan naman ang isipin ng mga ito. Kumunot ang noo ng kanyang ina. Kaya naman ba yon? Yung anak ni Nari dyan din pumapasok, hirap na hirap. Nawala pang scholarship kasi nire-require daw ng mga professor na kapag aral lang talaga. Basta bahala na. Nandyan ka na. Gagawa na lang ng paraan. Tumango na lang si Rosario. Gayunpaman, kahit na ganoon ang mga natanggap niyang salita, gagawin niya pa rin ang lahat para hindi maging pabigat. Mahirap at mabigat magpaaral sa kolehiyo. Ayaw niyang sobra palalong mahirapan ang mga magulang niya. Kung kaya niyang tumulong, gagawin niya para naman hindi sobrang mapagod ang kanyang ina at ama. Hindi lang naman siya ang mag-aaral. May mga kapatid pa siya na may mga pangangailangan din. Halos 12:00 na ng gabi, pero gising pa rin si Rosario habang nakayuko sa mesa nilang kahoy na bakbak na ang pintura. Nakabukas ang mga notebook niya habang gumagawa ng lesson plan para sa practice teaching kinabukasan. Mula sa higaan, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng mama niya. Napatingin siya rito. Nakatalikod si Carmen, pero kita niya ang pagod sa paraan ng mabagal nitong paghinga. Ganoon din ang papa niya, nahimbing na agad dahil maaga na naman mamamasada kinabukasan. Napabuntong hininga si Rosario. Pagod na rin siya. Buong araw siyang nasa school para sa activity nila. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa tutoring session na part-time job niya. Pag-uwi niya, siya pang nagluto at naghugas ng mga pinggan bago gumawa ng requirements. Ate, mahinang tawag ni Lina mula sa higaan. Hindi ka pa matutulog? 12:00 na. May ipapasa pa kasi ako bukas. Umupo si Lina habang inaantok pa. Hindi ka ba nahihilo? Kung ako ang palaging puyat, hilong-hilo na talaga ako. Bahagyang natawa si Rosario. Kaunti lang ang nararamdaman kong hilo. Sanay na ako. Kinabukasan, halos walang laman ang sikmura niya habang nasa jeep papuntang university. Isang pirasong tinapay lang ang kinain niya kaninang umaga dahil kailangan nilang magtipid. Tumataas na naman ang presyo ng bilihin at halos araw-araw may reklamo ang mama niya tungkol sa kulang nilang budget. Pati itlog nagmahal na. Reklamo ni Carmen kaninang umaga habang nagluluto. Ano na bang hindi tumataas ngayon? Tahimik lang si Rosario habang umiinom ng tubig para mabawasan ang gutom niya. Anak, sabi ng mama niya habang nakatingin sa kanya. Huwag ka masyado gumasto sa school, ha? Magtipid muna tayo ngayon. Apo,
Napabuntong hininga pa si Carmen. Kung kaya mong maglakad minsan, maglakad ka na muna. Hindi na yun bago para kay Rosario. Kapag kulang ang pera, siya ang unang nag-a-adjust dahil siya ang mas maraming gastusin. Pagdating niya sa school, agad siyang sinalubong ng kaklase niyang si Arnold. Rosario, tawag nito habang hinihingal. Mamaya pala yung meeting para sa Foundation Day. Napapikit sandali si Rosario. May trabaho pa ako mamaya. Sandali lang naman daw. Ikaw pa rin kasi ang pinapagawa nila ng program. Walang ibang aasahan doon. Napabuntong hininga na lang siya. Sige na nga. Habang naglalakad sila papunta sa building, napatingin si Rosario sa ibang college students na nakaupo sa damuhan. May mga magkaka-holding hands, nakatambay at nagtatawanan habang nag-aalmusal na tiyak na binili sa labas. Minsan, hindi niya maiwasang mapaisip kung ano kayang pakiramdam ng buhay na hindi mo kailangang bilangin ang bawat piso. Yung kaya niyang gumastos nang hindi nagigilty. Yung pwede siyang mapagod para sa sarili at hindi para sa buong pamilya. Pero agad niya ring inaalis ang ganoong isipin. Wala siyang oras para mainggit. Gagawin lang siyang masama sa paghahangad sa mga bagay na hindi niya naman kayang makuha sa ngayon. Tanghali na nang sumakit lalo ang tiyan niya sa gutom. Tahimik siyang umupo sa isang bench sa school kung saan siya nag-OJT. Binuksan niyang lunchbox. Maraming kanin at 2 piraso lang ng footlong na pinutol ang kanyang ulam. Susubo na sana si Rosario nang may batang dahan-dahang sumilip sa may pintuan ng classroom kung saan siya naka-assign sa practice teaching. Payat itong bata at medyo malaki ang uniform. Napansin agad yon ni Rosario. Anak, bakit nandyan ka? Nagulat ang bata. Wala po. Napangiti siya ng bahagya. Ano nga ulit ang pangalan mo at anong grade mo na? Cholo po. Grade 5. Napansin ni Rosario na panay ang tingin nito sa kanyang pagkain. At agad niyang nakilala ang tingin na yon. Ganon din ang tingin ng mga kapatid niya minsan kapag nagugutom. Kumain ka na ba? Tanong ni Rosario. Hindi agad sumagot si Cholo. Yun pa lang, alam niya na agad ang sagot. Tahimik siyang napabuntong hininga, saka inabot dito ang kutsara. Sa kanya naman ang tinidor. Heto, hati tayo. Nagtakal siya ng pagkain sa takip ng kanyang baunan para maging plato nito. Agad umiling ang bata. Okay lang po. Bahagya siyang natawa. Nahihiya ka? Naku, wag na. Kunin mo na. Pasensya ka na ha. Hindi masarap ang ulam ko. Ngumuso naman si Cholo. Masarap na po yan, ma'am. Baka wala na pong matira sa inyo. Napangiti na lang siya. Okay lang. Hindi naman ako sobra kumain. Saka dapat may kinakain ka. Kasi ito lang ang magiging energy mo habang nag-aaral. Halika, kain tayo pareho. Dahan-dahang lumapit si Cholo, saka kinuha ang inaalok niya. Sa akin na lang po yung tinidor, ma'am. May hirapan po kayong kumain. Pero nagpatuloy na siya sa pagkain. Ayos lang, natutuso ko naman tong kanin. Sige na, lumamon ka na lang dyan. Wala ka bang baon palagi? Wala po. May sakit po kasi si mama. Mahina nitong sabi habang kumakain. Hindi po siya makapagtrabaho ngayon. Minsan po hindi ako nakakapasok kasi ako nag-aalaga sa kanya. Wala pong magbabantay. Hindi po pwede na wala siyang kasama sa bahay. Pero pumapasok ka pa rin kahit na madalas wala kang baon. Mabuti yan kasi naghihirap ka man ngayon. Kapag nagsikap ka, makakaahon ka rin, Cholo. Tumango naman ang bata. Sabi ni mama, kailangan ko raw po mag-aral para kahit wala raw po siya, kaya ko pa rin po ang sarili ko. Napangiti si Rosario pero may kasamang sakit yon sa dibdib. Nakikita niya ang sarili niya sa batang si Cholo. Yung batang gustong lumaban kahit sobrang hirap na. Kaya mo yan, marahan niyang sabi. Mag-aral ka ng mabuti, ha? Opo. Tahimik siyang ngumiti habang pinapanood itong kumain. Kulang kay Rosario ang kinain niya, pero mas busog ang kalooban niyang mapakain si Cholo. Hindi niya maintindihan, pero kapag may natutulungan siya, parang nababawasan kahit kaunti yung bigat na pasa niya araw-araw.
Habang tumatagal ang practice teaching niya, mas lalo niyang minamahal ang pagtuturo. Kapag nasa harap siya ng classroom, nakakalimutan niya ang problema niya sa bahay. Class, sino makakasagot? Sunod-sunod ang taas ng kamay ang mga estudyante. Ma'am, ako po! Ma'am, alam ko po! Napangiti si Rosario habang umiikot sa classroom. Kapag may batang natututo dahil sa kanya, parang may init na kumakalat sa kanyang dibdib. Parang doon niya unang naramdaman na may bagay pala sa buhay niya na hindi puro obligasyon. Mahal niya talaga ang pagtuturo. Isang hapon pagkatapos ng klase, naiwan sandali si Cholo sa loob ng room. Ma'am Rosario, napalingon siya rito habang nag-aayos ng mga papel. Teacher na po kayo? Napatawa siya sa sinabi nito. Naging close niya na kasi si Cholo dahil halos araw-araw niyang hinahatian sa baon. OJT pa lang ako, ngumiti naman si Cholo. Pero mabait po kayo, kapag teacher na po kayo talaga, marami pong magiging masayang estudyante kasi po kayo ang teacher. Biglang nanikip ang dibdib ni Rosario. Hindi niya alam bakit sobrang bigat marinig nun mula sa isang bata. Siguro kasi matagal niya nang nakalimutang may halaga rin pala siya bilang tao. Hindi lang bilang panganay na kailangan magsakripisyo. Salamat, mahina niyang sabi at marahang hinaplos ang buhok nito. Ikaw din, mabait ka rin. Sana hanggang pagtanda, manatili ang kabaitan dyan sa puso mo. Masyadong malupit ang realidad ng mundo. Pero sana matuto ka pa rin maging mabuti, Cholo. Lumipas ang mga buwan na halos wala siyang pahinga. School, practice teaching, part-time job at bahay lang umiikot ang bawat araw ni Rosario. Paulit-ulit na lang pero nagpapatuloy pa rin siya. Minsan, habang gumagawa siya ng lesson plan, nakakatulog siya sa mesa. May mga araw din na lihim siyang umiiyak dahil sa sobrang pagod at hirap ng mga ginagawa. Pero hindi siya humihinto kasi bawat araw na lumilipas, mas palapit siya sa graduation. Mas palapit siya sa pangarap niyang makaahon sila. Kaya nang dumating ang araw ng graduation, sobrang saya ng puso ni Rosario. Pakiramdam niya, malapit na siya sa kanyang mga pangarap. Mahigpit siyang niyakap ng mama niya. Salamat anak, salamat talaga. Sa wakas nakagraduate ka na, makakatulong ka na sa amin. Napatapos ka na rin namin. Nang makatapos, agad na siyang naghanda para sa board exam. Hindi na siya pumasok sa review center katulad ng iba niyang kaklase. Wala na kasi siyang budget para roon. Kaya talagang sariling sikap at pinag-igihan niya na lang ang pagre-review. Kahit na parang naliligaw siya sa kung ano ang uunahin. Mula sa kusina, naririnig niya ang mama niyang kausap ang kapitbahay nila. Magte-take na ng board exam si Rosario. May halong yabang at pag-asa sa boses ni Carmen. Kapag nakapasa yon, baka tuloy-tuloy na guminhawang buhay namin. Tahimik na yumuko si Rosario habang binabasa ang kanyang notes. Sa bawat pagkakataon na naririnig niyang nagsasalita ng ganoon ang kanyang ina, mas lalo siyang kinakabahan. Umupo si Lina sa tabi niya at sumilip sa reviewer. Ang dami mo namang aaralin. Napangiti si Rosario ng bahagya. Oo nga eh. Medyo nahihirapan na nga ako. Hindi ko alam kung may pumapasok pa ba sa utak ko. Hindi ako pwedeng bumagsak. Alam mo naman, minamadali na ako ni na Mama at Papa para naman daw makatulong ako. Gusto niyang maniwala na papasa siya. Pero habang tumatagal ang review season, mas lalo niyang nararamdaman kung gaano siya kinakain ng pressure. Hindi siya ang pinakamatalino sa batch nila. Hindi rin siya yung tipo ng estudyanteng mabilis makagets. Kaya doble ang effort niya sa lahat. Minsan, madaling araw na siyang natutulog. May mga gabi na rin na hindi na siya natutulog. At kahit pagod na ang utak niya, pinipilit niya pa rin magbasa dahil pakiramdam niya wala siyang karapatang bumagsak. Dumating ang araw ng board exam. Halos hindi maramdaman ni Rosario ang mga kamay niya sa kaba habang nakaupo siya sa testing room. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso. Paulit-ulit siyang nagdasal habang hinihintay ang exam papers.
Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Pero habang tumatagal ang exam, mas lalo siyang kinakabahan. May ilang tanong na hindi niya na alam. Mga sagot siyang bigla niyang nakalimutan. At habang nakatitig siya sa papel, pakiramdam niya na uubos ang oras niya kasabay ng kumpiyansa niya sa sarili. Pag-uwi niya, agad siyang tinanong ng kanyang ina. "Oh, kumustang exam? Nahirapan ka ba?" Pinilit niyang ngumiti. "Hindi naman po. Okay naman." "Sana naman makapasa ka para hindi sayang ang pinagpaaral namin sa'yo at ang panahon mo sa pagre-review." Nang dumating ang araw na lalabas na ang resulta, halos hindi mapakali si Rosario buong araw. Paulit-ulit niyang chinecheck ang listahan online sa computer shop habang nanginginig ang mga kamay. Rosario de Leon." Muli siyang nag-scroll. Paulit-ulit niyang hinanap pero wala ang pangalan niya roon. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid ni Rosario. Hindi siya makahinga ng maayos. Hindi pwede. Baka mali lang. Baka nakapasa ako. Muli niyang hinanap. Pero ganoon pa rin. Hindi talaga siya pumasa. Unti-unting nangilid ang luha ni Rosario habang nakatitig sa monitor. Bahagya siyang nagtago para hindi makita ng ibang nagko-computer. Pasimple niyang pinunasan ang mga tumulong luha. Hindi niya alam paano siya uuwi. Hindi niya alam paano niya haharapin ang pamilya niya. Hindi niya alam paano sasabihin na nabigo siya. Tahimik ang buong biyahe pa uwi. Habang nasa jeep si Rosario, pakiramdam niya lahat ng tao sa paligid alam na bumagsak siya. "Napuyat ako. Nagutom tapos ganun lang? Bagsak?" Usal niya sa kanyang sarili at napapikit na lang. Pagpasok niya sa bahay, agad na patingin sa kanya ang kapatid niya. "Ate?" tanong ni Joel. "Sabi mo ngayon lalabas ang result. Lumabas na? Ano, nakapasa ka?" Hindi agad siya nakasagot. Ilang sandali lang, unti-unti na siyang napaiyak. Lumabas mula sa kusina si Carmen habang nagpupunas ng kamay. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak dyan?" Pilit pinigilan ni Rosario ang mga luha. Ma, hindi po ako nakapasa. Sorry po." Napakamot si Carmen. "Ano ba naman yan? Sayang naman. Tumahan ka na dyan. Anong magagawa natin kung hindi ka nakapasa? Maghanap ka na lang ng trabaho. Sumubo ka na lang ulit. Pwede pa namang subukan yan, di ba?" Hindi siya makatingin sa ina dahil sa naging tono nito. Sa halip na pangunawa ang matanggap, mas lalong pinadama sa kanya ang disappointment. "Opo, makakapag-retake naman po ako." "O yun ang gawin mo. Magtrabaho ka na rin habang nagre-review ng may pakinabang naman sa'yo." Napayuko na lang siya habang pinipisil ang mga daliri. "Sorry po, Mama." Saktong dumating naman ang kanyang ama na kagagaling lang sa pamamasada. "Ano nangyari dyan? Bakit umiiyak yung si Rosario?" Naiiritang nagsalita si Carmen. "Ano pa? Di hindi nakapasa. Hindi kasi ginalingan. Nag-review pa yan sa lagay na yan." Hindi rin siya tumingin kay Ernesto. Pero ramdam na ramdam niya rin ang pagkadismaya nito. "Ano ba yan? Bakit hindi mo inayos? Akala ko ba matalino ka? Anong nangyari? Hindi ka na magiging teacher?" Pinilit na sumagot ni Rosario kahit nanginginig ang boses. "Pwede pa naman po ako magturo sa private school. Saka college graduate naman po ako. Baka makahanap pa rin naman po ako ng maayos na trabaho." Naiinis na hinimas ni Ernesto ang ulo nito. "Magaling pa nga. Maghanap ka ng trabaho. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Gamitin mo yung pinag-aralan mo para naman umasenso tayo." Lahat ng sinabi sa kanya ng gabing yon, dumiretso sa puso ni Rosario. Napayuko siya habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Sorry po talaga." Napailing ang kanyang ama. "Akala ko makakahinga na tayo kahit papaano ngayong nakatapos ka na." Kinagabihan, hindi siya lumabas ng kwarto nilang magkakapatid. Tahimik lang siyang nakaupo habang yakap ang tuhod. Hinayaan na lang siya ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na si Rosario maghanap ng trabaho.
Wala siyang oras para manatiling malungkot. Kailangan nilang mabuhay. Yun nga lang, hindi niya alam kung bakit sobrang ilap ng trabaho sa kanya. Marami na siyang na-applyan pero hindi siya matanggap-tanggap. Isang umaga, hawak niya ang folder ng resume habang nakatayo sa harap ng maliit na private school. Sana naman Lord, sana matanggap na ako rito. Nang makapag-apply, sa wakas ay natanggap na siya. Pinaalalahanan si Rosario na maliit lang ang sahod doon. Pero ayos lang yun sa kanya. Ang mahalaga, may trabaho na siyang gagawin. Pag-uwi ni Rosario sa bahay, umupo agad siya sa tabi ng mama niya. Nakahanap na po ako sa maliit po na private school muna, teacher po. Umismid naman ang kanyang ina. Maliit na private school. Di mababa ang sahod doon. Yung si Dahlia, doon nagtuturo. Ang liit ng sahod. Hindi pa magkasya sa dalawa niyang anak. Bahagyang nawala ang saya ni Rosario para sa kanyang sarili. Pasensya na po. Doon lang po kasi ako natanggap. Huwag po kayong mag-alala. Kapag medyo nakapag-adjust na po ako, maghahanap po ako ng trabaho na mas mataas ang sahod. Napairap si Carmen. Abay dapat lang. Sayang ang pinagpaaral namin sa'yo kung hanggang dyan ka lang. Kahit ganoon ang mga natatanggap niyang salita, nagpatuloy pa rin siya sa buhay. Pinilit na lang niyang maging masaya sa trabaho dahil gusto niya rin naman gawin. Pagdating niya sa maliit na private school, agad siyang sinalubong ng ingay ng mga bata. Good morning po! Bago po ba kayo? Ma'am, ang ganda niyo po! Napangiti agad si Rosario. Good morning din! Habang naglalakad papunta sa faculty room, hindi niya maiwasang mapansin ang kalumaan ng school. Pero kahit ganoon, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Ikaw ba si Ma'am Rosario? Napalingon siya sa isang babaeng teacher. Ako si Ma'am Evelyn. Ikaw yung bagong teacher? Opo, sinalubong na nga po ako ng mga bata. Tumawa naman ito. Relax ka lang. Makukulit ang mga bata rito pero mababait. Marespeto din. First time mong magtuturo? Opo, pagkatapos pong makagraduate. Ini-orient lang siya sa mga bagay na dapat niyang malaman. Maya-maya ay binigay na rin sa kanya ang klase na kanyang hahawakan. Pagpasok ni Rosario sa grade 4 classroom, agad nagsitayuan ng mga estudyante. Good morning, ma'am! Halos mapangiti siya ng buo sa lakas ng bati ng mga ito. Good morning sa inyong lahat. Ma'am, ano pong pangalan ninyo? Lumapit siya sa board at sinulat ang kanyang pangalan. Ako si Ma'am Rosario de Leon, 23 years old pa lang ako. Ma'am, may asawa na po kayo? Nagtawanan agad ang buong klase. Napatawa rin siya. Bakit naman asawa agad ang tanong? Wala pa. Kayo talaga? Habang nagtuturo si Rosario, unti-unting nawawala ang kaba niya. Kahit na marami siyang problema, kailanman ay hindi niya yon dinala sa kanyang trabaho. Ginagawa niya lahat para maging masaya ang klase at maturuan ng maayos ang mga bata. At tuwing naririnig niya iyong tawanan ng mga estudyante niya, parang gumagaan ang pagod ni Rosario. Ma'am, sigaw ng isang bata. Ang saya po ng klase niyo. Mahina siyang tumawa. Gagawin nating masaya para makinig kayo at matuto. Sa exam, ayusin niyo ha. Tinuro ko na lahat kaya dapat makakuha kayo ng mataas na mga score. Opo, ma'am. Kapag nasa school, sobra siyang pinapahalagahan ng mga bata. Nung birthday ni Rosario, nagpatak-patak ang mga ito para maibili siya ng cake. Noong Teacher's Day naman, simple lang ang ginawa ng mga ito pero sobrang saya niyang masorpresa. Kapag mga ganoong araw at Christmas party, madalas din siyang maabutan ng mga regalo at letter. Ma'am, sana po magustuhan mo kahit simpleng letter lang po ang gift ko, ha? Sambit ng isang bata sa kanya. Napangiti agad siya ng matamis. Oo naman, magugustuhan ko to kahit anong ibigay ninyo, pinapahalagahan ko. Salamat sa mga regalo nyo sa akin, ha? Hindi naman kailangan pero ginagawa nyo pa rin. Kaya kahit pinakasimpleng bagay nagugustuhan at pinahahalagahan ko. Maraming salamat. Hindi nyo alam kung paano nyo napapagaan ng sobra ang kalooban ko. Pero sa pagtatapos ng bawat araw niya sa school, bumabalik agad ang realidad sa kanya. Habang ang ibang teachers ay umuuwi para makapagpahinga,
Dumediretso si Rosario sa maliit na restaurant kung saan part-time siyang dishwasher. Ayan na si teacher! Bati ng cook habang papasok siya sa kusina. Ngumiti siya kahit medyo napapagod na. Opo, duty ulit. Hindi ka ba napapagod? Grabe, teacher ka na pero kulang pa rin. Malungkot siyang napangiti. Maliit lang po kasi ang sahod ko sa private school kung saan po ako nagtatrabaho. Kulang na kulang po talagang sinasahod ko. Kaya kahit ganito, okay na po sa akin. Salamat po ha. Kapag nakahanap po ako ng i-tutor, baka doon na po ako ulit. Extra niyang trabaho ang pag-tutor. Kapag tapos na, doon naman siya pumapasok bilang dishwasher. Lahat ng ekstrang trabaho na kaya niyang gawin, pinapasok niya para lang mas malaki ang kitain. Hayaan mo at makakahanap ka rin ng maayos na trabaho. Sabi nito, sabay tapik sa balikat niya. Tipid na lang siyang napangiti. Kaya kahit nanginginig ng katawan niya minsan sa sobrang pagod, lumalaban pa rin siya sa buhay. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, may inabot si Joel na mga kailangan nito sa school. Siya na kasi ang sumasagot sa pag-aaral at pagpapabaon sa mga kapatid. Kaya siya na ang nilalapitan ng mga ito. Ate, mahinang sabi ni Joel. Kailangan daw to. Kinuha ni Rosario ang papel. Medyo marami-rami yun, pero kaya naman siguro ng kanyang pera. Napabuntong hininga siya ng mahina. Sige, bibilhin natin. Okay lang kahit yung mga nauna lang muna sa listahan. Mabilis na sabi ni Joel. Sabi ni ma'am, pwede pa raw next week. Napangiti siya ng bahagya. Sige, huwag kang mag-alala. Kapag sumahod na ako, uunahin ko tong mga pangangailangan mo sa school. Ate, yung sapatos ko rin po masikip na. Umawang ang bibig niya. Sige, titingnan natin sa palengke kapag nakasahod ako, ibibili kita. Ganun naman siya palagi. Hindi niya naisip bumili para sa sarili kahit minsan. Automatic na agad sa kanya na unahin ang pamilya. Kinabukasan, nagpatuloy pa rin ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, may napansin ang kanyang co-teacher sa kanya. Rosario, sabi ni Ma'am Evelyn isang tanghali habang nasa faculty room sila. Ilang taon na yung bag mo? Napatingin siya sa bag niya na kupas at may tahi-tahi na. Ay, matagal na po. Bakit hindi ka bumili ng bago? Pati sapatos mo, halos bumuka na. Napatawa siya ng mahina. Hindi pa naman po tuluyang sira. Saka mas komportable po ako na gamitin ang mga bagay po na matagal na sa akin. Napailing si Ma'am Evelyn. Hay nako, wag mo akong ginaganyan. Alam namin kung bakit ganyan pa rin ang mga gamit mo. Grabe ka magtipid. Ngumiti na lang siya. Ewan niya ba pero kapag gagastos siya sa kanyang sarili, kakaibang guilt ang kanyang nararamdaman. Kahit na pinaghirapan niya naman yon. Pero kapag para sa pamilya niya, wala talagang pagdadalawang isip. Dumating ang Christmas party. Masaya ang buong faculty room. May pagkain, games at exchange gift. Pero hindi sumali si Rosario. Oh, ba't hindi ka kasali? Tanong ni Ma'am Evelyn. Ngumiti siya rito. Ha, nagtitipid lang po. Rosario naman, anong tipid? May bonus kang natanggap tapos titipirin mo ang sarili mo? Talaga naman? Ngumiti lang siya. Okay lang naman po kahit wala pa akong regalo na matanggap. Masaya na po ako sa pagkain. Napagastos na po ako sa pagkain kaya okay na po yun. Hindi na siya nahiya sa ganoong sitwasyon. Sanay na siya na hindi maisali ang sarili sa mga bagay na kailangan gumastos. Kahit nung estudyante pa lang, hindi na siya sumasali sa mga bagay o mga event na dagdag lamang sa gastos. Dahil palagi niyang inuunawa ang sitwasyon ng mga magulang bago may gawin para sa sarili. Habang nagtatawanan ang kasama niya, tahimik lang siyang kumakain sa gilid. At kahit masaya naman siya para sa mga ito, may maliit na parte sa kanya na nakaramdam ng lungkot. Rosario! Napalingon siya nang biglang may inilapag sa harap niya. Isang paper bag yun. Ano yan? Buksan mo, sabi ni Ma'am Evelyn. Dahan-dahan niya yung binuksan. At agad lumaki ang mata niya. May bagong bag at bagong pares ng sapatos. Ma'am, usal niya at tumingin dito. Napapalakpak ito.
Ang bag namin yan. Naisipan namin na regaluhan ka kasi ang bait-bait mo at ang sipag. Bunso ka na rin namin dito kasi ikaw ang pinakabata. Nangilid agad ang mga luha ni Rosario. Hindi niya maalala kung kailan ang huling beses siyang narigaluhan ng ganoon. Yung para lang talaga sa kanya. Salamat po, mahina niyang sabi habang naiiyak. Deserve mo yan. At sa gabing yon, habang yakap niyang bagong bag at sapatos pa uwi, pakiramdam niya parang may batang bahagi sa kanya na sobrang saya. Pagpasok niya sa bahay, lumapit agad ang kapatid niya. Ate, ano yung dala mo? Regalo sa akin ng co-teachers ko. Napangiti siya ng malawak. Ang sweet nga nila eh. Hindi na ako sumali sa exchange gift kasi magastos. Pero may regalo pala sila para sa akin. Ang bait nila, no? Ang swerte ko sa mga katrabaho ko sa school. Agad kinuha ni Lina ang bag. Ang ganda naman ng regalo nila sa'yo, ate. Mukhang original din. Nasa 2,000 pesos to sa mall. Ito yung gusto kong bag noon pa. Ngumiti si Rosario habang pinapanood ito. Kaya nga nagulat talaga ako sa ginawa nila para sa akin. Pakiramdam ko, special ako at gustong-gusto nilang katrabaho. Tingnan mo rin ang sapatos ko. Pagkakita ni Lina sa sapatos, lalo itong natuwa. Ate, ang ganda nito. Kasya sa akin to. Bagay din. Napatawa si Rosario. Pero maya-maya, biglang nag-iba ang ekspresyon ng kapatid niya. Ate, palit na lang tayo? Natigilan si Rosario. Ha? Ibigay mo na lang sa akin. Yun na lang lumang gamit ko eh. Ang ganda ng sayo. Palit na lang tayo, ate. Napakurap siya. Hindi niya agad alam paano sasagot. Hindi naman dahil sa ayaw niya. Pero yun kasi ang unang bagay matapos ang napakatagal na panahon na para sa kanya lang. Baka hanapin kasi ng mga katrabaho ko na nagregalo sa akin. Maingat niyang sabi. Binigay nila sa akin ang mga yan kasi inaasahan nilang gagamitin ko. Biglang umuso si Lina. Ang damot mo naman. Parang may maliit na bagay na tumusok agad sa dibdib ni Rosario. Nasaktan siya sa simpleng salitang yun. Kasi buong buhay niya, halos lahat ibinigay niya na. Halos wala nang natitira para sa sarili ni Rosario. At nung unang beses siyang nagkaroon ng bagay na gusto niyang angkinin, parang mali pa. Pinilit na lang niyang umiti. Hiram ka na lang minsan. Pahihiramin naman kita. Hindi na sumagot si Lina at basta na lang iniwan ang bag sa lamesa. Tahimik na hinawakan ni Rosario ang bago niyang gamit. At kahit pilit niyang iniisip na maliit na bagay lang yon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagod. Hindi lang katawan ang pagod sa kanya, kundi pati na rin ang puso. Pero gaya ng nakasanayan ni Rosario, ngumiti lang siya at hindi na masyadong dinamdam pa. Maaga pa lang, pero gising na si Rosario habang nakaupo sa gilid ng kama niya at paulit-ulit binibilang ang perang nasa maliit niyang pitaka. Napabuntong hininga siya habang nakatitig sa pera. Birthday na ni Joel bukas. Humihirit kasi ito sa kanya noong nakaraang taon pa. Wala naman kasi siyang pera nung panahon na yon, kaya wala siyang naibigay. At kahit gipit sila, ayaw niyang lumipas ang araw na parang ordinaryong araw lang yon. Iniisip niya papaano pagkakasyahin yung natitirang pera para makabili man lang ng maliit na regalo. Kasi kahit simpleng bagay lang, gusto niyang maramdaman ng kapatid niyang si Joel na espesyal ito. Pagkatapos ng klase, hindi agad siya dumiretso sa restaurant para sa part-time niya. Sa halip, pumunta muna siya sa palengke. Sapatos na lang talagang bibilhin ko para kay Joel. Tahimik na naglalakad si Rosario habang mahigpit na hawak ang pitaka niya. Huminto siya sa isang maliit na stall ng sapatos. Anong hanap mo, ate? Tanong ng tindera. Panglalaki pong sapatos, yung pwede po pang basketball? May inilabas itong ilang pares. Pinagmasdan ni Rosario isa-isa. May mga mukhang matibay pero mahal. Mga mura pero halatang manipis. Napakagat siya sa labi at pinili ang mura. Ate, eto okay na to. Tatagal naman siguro to, no? At least magagamit. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang napiling mumurahing sapatos. Ate, kunin mo na.
sabi ng tendera. Okay na rin yan kesa wala. Kung yan lang ang kaya ng budget mo, okay na rin yan. Tahimik siyang tumango. Habang nagbabayad si Rosario, naramdaman niya agad ang kaba sa dibdib. Halos wala nang matira sa pera niya. Pero iniisip na lang niya yung mukha ni Joel kapag nakita yon. At sapat na yung dahilan para ipilit niyang maging masaya. Kinabukasan, tahimik niyang inilapag ang maliit na paper bag sa tabi ni Joel habang natutulog pa ito. Paglabas nito ng kusina maya-maya, nadatna niyang hawak na ng kapatid niya ang bag. Ate, gulat nitong sabi. Ano to? Ngumiti si Rosario habang nagluluto ng itlog. Birthday gift. Agad binuksan ni Joel ang paper bag. Lumaki agad ang mata nito. Sapatos! Happy birthday! Pero biglang bumusangot si Joel nang makita at sukatin yun. Di naman original. Pangit. Pero sige, okay na rin kaysa wala. Humigpit ang hawak niya sa kutsara. Wala man lang siyang natanggap na pasasalamat. Batid niyang mumurahin lang yon, pero ang sakit pa rin marinig na pangit ang binili niyang gamit para sa mga ito. Lumipas ang mga linggo, patuloy lang ang buhay nila. Pero isang gabi, pagod na umuwi si Rosario mula sa restaurant. Masakit ang paa niya at amoy kung ano-ano pa ang mga kamay dahil buong gabi siyang naghugas ng plato. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang narinig ang boses ni Joel. Buwisit na sapatos to. Napahinto siya. Nasa gilid ng bahay si Joel habang hawak ang sapatos na may tanggal na swelas. Di tuloy ako makalaro bukas. Patuloy pa ni Joel habang sinusubukang ayusin ang swelas. Ang pangit talaga nitong nabili ni ate. Nakakainis talaga. Tahimik lang si Rosario. Parang biglang uminit ang mata niya sa mga luha. Hindi naman kasalanan ng kapatid niya. Teenager lang siguro si Joel na madaling mapikon at magreklamo sa mga bagay-bagay. Pero hindi niya mapigilang masaktan. Kasi naalala ni Rosario kung paano niya pinag-ipunan ng sapatos. Kung paano siya naglakad imbes na mag-jeep para lang makadagdag sa budget. Paano halos wala nang natira sa kanya pagkatapos niyang bilhin yon. Tahimik na pumasok si Rosario sa loob bago pa siya makita. Bigla na lang parang nawala ng lakas ang katawan niya. Habang nagbibihis sa maliit nilang sulok, hindi mawala sa isip niya yung sinabi ng kapatid niya. Masakit, pero bakit pa siya magugulat? Hindi naman yon ang unang beses na may narinig siya sa mga ito. Naalala niya noong nakaraang buwan nang bumili siya ng murang notebook para makatipid. Hindi na kasi kaya ng budget niya at marami pa ang kapatid niyang bibilhan ng mga gamit sa school. Kaya kailangan kung saan mas makakatipid, doon lang si Rosario. Ate, ang nipis naman ito, reklamo ni Lina noon. Tingnan mo, bumaba ka agad ang sulat. Sabi na kasing yung victory na lang ang papel. Ang ganda ng sulatan nun, tapos katulad din ng sa mga kaklase ko. Noong bumili naman siya ng mumurahing crayons para sa project ng bunso, may narinig din siya. Ba't ganito ang kulay nito? Parang luma. Ang pangit ng kulay. At noong nakabili siya ng second-hand bag, pinulaan pa rin siya. Parang gamit na ate. Ang pangit talaga. Hindi naman malupit ang tono ng mga yon. Normal na reklamo lang ng mga bata. Pero habang tumatagal, pakiramdam ni Rosario parang may maliit na sugat na naiipon sa loob niya. Hindi ba alam ng mga ito kung gaano niya pinipilit pagkasyahin ang budget nila? Kung gaano niya hinihiwa-hiwalay ang pera niya para lang may maibigay sa lahat? Kung gaano siya halos hindi bumili para sa sarili niya? At kahit ganon, parang hindi pa rin sapat. Maingay ang faculty room dahil halos lahat ng teachers ay abala sa pag-uusap tungkol sa Mother's Day. May mga nagbabalot ng regalo, nagpapakita ng bouquet na in-order online, at nagpaplano ng surprise dinner kasama ng pamilya ng mga ito. Tahimik lang si Rosario habang nag-check ng quizzes sa sulok ng mesa niya. Rosario! Tawag ni Ma'am Evelyn habang nakangiti. Ano ang plano mo bukas? Napatingin siya rito. Ha? Mother's Day nga bukas. Anong plano mo? Napakurap siya sa dami ng iniisip niya araw-araw.
Halos hindi niya namalayang Mother's Day na pala. Ako, flowers ibibigay ko, sabi ng isa nilang co-teacher. Simple lang pero gusto yun ng mama ko. Ako naman, dinalhan ko ng cake last year, sabi ng isa. Umiyak talagang mama ko. Nagtawanan ng lahat. Tahimik lang si Rosario habang nakikinig. Napapangiti siya sa kwento ng mga ito. Hindi naman perpekto ang mama niya. Minsan masakit magsalita o napagbubuntanan siya ng pagod at galit. Pero sa isip ni Rosario, hindi naman siguro masamang subukan pa rin pasayahin ito kahit minsan. Kasi nanay niya pa rin yon. At alam niyang napagod din naman si Carmen buong buhay nito para tumayo sa kanilang mga anak. May extra pa naman akong pera mula sa tutoring ko ng isang araw. Napakagatlabi si Rosario. Kaunti lang pero baka kasya na para sa maliit na cake. At habang iniisip niya yon, unti-unti siyang na-excite. Siguro matutuwa si mama kasi hindi naman siya sinusurprise. Magugulat yon. Pagkatapos ng klase, halos dikit na pawis ni Rosario sa sobrang init at siksikan sa kalsada. Rush hour at punuan ng mga jeep. Masakit ang paa niya dahil buong araw siyang nakatayo sa classroom. Pero kahit pagod, may kakaibang gaan sa pakiramdam ni Rosario habang naglalakad siya papunta sa maliit na bakery. Ano pong gusto ninyo, ma'am? Tanong ng tindera. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga nakadisplay na cake. May malalaki at mamahalin, magaganda ang design. Pero agad niyang inalis ang tingin roon. Hindi niya afford. May mas maliit pa po? Tanong ni Rosario. Oo, meron. May inilabas na maliit na chocolate cake na simple lang ang design. Pwedeng palagyan kung anong ipapalagay mo. Napakagat siya sa labi nang itanong ang presyo. Medyo mahal pa rin, pero naisip niya na minsan lang naman. Kukunin ko na po. Lagyan niyo na lang po Happy Mother's Day, Mama Carmen. Habang hinihintay balutin ang cake, may nakita siyang maliit na pink na lobo sa gilid na magandang naka-arrange. Magkano po yan? Yan, 60 ang isa. Saglit siyang nag-isip. Dagdag gastos na naman. Pero agad niyang naisip yung mukha ng mama niya kapag nakita yon. Pabili po ng isa? Paglabas niya ng bakery, hawak niya yung cake at lobo habang nakangiti ng mag-isa. Pagod pa rin ang katawan niya. Masakit pa rin ang kanyang mga paa. Pero habang nasa jeep pa uwi, may maliit na excitement siyang nararamdaman. Tahimik siyang nakatingin sa cake na nasa kandungan. Siguro matutuwa si mama dito. Pagdating ni Rosario sa bahay, agad niyang narinig ang boses ng mga kapatid na nanonood ng TV. Nandito na ako. Dahan-dahan siyang pumasok habang hawak ang cake. Ano yung dala mo, ate? Tanong ni Lina. Ngumiti agad si Rosario. Surprise! Lumapit agad ang mga kapatid niya. Ano yan, cake? Huminga siya ng malalim bago ngumiti sa nanay niyang nasa may lamesa. Happy Mother's Day po, ma. Binilhan ko po kayo. Tiningnan ni Carmen ang cake. Pagkatapos, bahagyang nagsalubong ang kilay nito. Hindi man lang mukhang masarap. Parang may malamig na tubig na biglang bumuhos sa buong katawan ni Rosario. Ano po? Mukhang mumurahin? Dagdag pa ni Carmen habang nakatingin sa cake. Hindi naman yan ang gusto ko. San bakery mo ba yan nabili? Halatang hindi masarap. Hindi yan ang brand na gusto ko. Hindi agad nakasagot si Rosario. Parang biglang nanikip ang dibdib niya. Hindi niya alam bakit parang ang bilis mawala ng kanyang excitement. Ano ba yung lobo? Dagdag pa nito. Parang pambata. Pa rin siyang ngumiti. Pasensya na po. Ito lang po kasi ang kaya ng... Alam mo yung nakikita ko sa Facebook. Putol ni Carmen. Yung money bouquet. O kaya yung cake na may perang nakadikit na hinihila. Yung ganun sana. Nanahimik si Rosario. Pakiramdam niya parang may mabigat na kamay na unti-unting dumidiin sa kanyang puso. Hindi naman niya kayang bumili nun. Hindi nga halos kasya sa budget niya para sa simpleng cake na yon. Mahina niyang sabi. Wala pa po kasi akong ganung pera. Napabuntong hininga si Carmen. Sana hindi ka nalang gumastos kung ganyan lang din. Diyos ko, ilang taon ka na dyan, wala ka pa rin na ibabalik para sa amin. Sayang talagang pagpapaaral namin sa'yo.
Hindi mo man lang mapaginhawang buhay namin? Hindi na sumagot si Rosario habang inilalagay ang cake sa lamesa. Parang unti-unti bumibigat ang katawan niya sa bawat salitang naririnig. Hindi niya maintindihan bakit sobrang sakit. Hindi naman yun malaking bagay. Cake lang yun. Pero kasi pinag-ipunan niya ang cake. Pinag-isipan niya pa rin. At buong biyahe pa uwi, masaya siyang iniisip na baka sakali mapasaya niya kahit minsan si Carmen. Makalipas ang ilang minuto, pinansin at pinagtiyagaan naman ng mga kapatid niya ang cake na yon. At si Rosario, tahimik na nakaupo mag-isa habang nakatitig sa maliit na cake. Dahan-dahan siyang nagsandok ng maliit na slice para sa sarili niya. Pumunta siya sa loob ng kwarto at doon kumain. Habang ngumunguya siya, doon niya napansin na masarap naman pala. Hindi naman dry, hindi rin pangit ang lasa. Pero habang kumakain, parang hindi niya malasahan. Kasi mas mabigat yung nararamdaman niya kaysa sa gutom. Tahimik na tumulo ang unang luha ni Rosario. Agad niya yung pinunasan. Ayaw niyang umiyak. Pakiramdam niya, ang babaw naman ang dahilan. Pero habang naiisip niya yung reaksyon ni Carmen, mas lalo siyang nasasaktan. Hindi ko naman hiniling na suklian lahat ng ginagawa ko. Hindi ko naman kailangan ng malaking pasasalamat. Pero siguro, kahit simpleng thank you lang, kahit kaunti lang na appreciation, kahit sandali lang na maramdaman kong sapat ang effort ko sa inyo. Tahimik siyang napangiti kahit nanginginig ang mga labi. Ang drama mo naman, bulog niya sa sarili. Pero tuloy-tuloy pa rin ang luha ni Rosario habang kumakain mag-isa. Lumipas pa ang isang taon, mas lalo niyang naramdaman ang pagod. Parang bawat araw, pabigat ng pabigat para sa kanya. Nakaupo si Rosario sa harap ng maliit nilang mesa habang gumagawa ng lesson plan. Katabi niya ang calculator, ilang resibo at notebook kung saan nakasulat lahat ng gastusin nila sa bahay. Tuition ni Lina, gamot ni Mama, utang sa tindahan, bahid sa kuryente, pamasahe ko. Napapikit siya ng mariin. Ay, masakit ang ulo ni Rosario. Halos 2:00 na ng madaling araw. Pero hindi pa rin siya makatulog. Kailangan niyang tapusin ang lesson plan para bukas. Kailangan din niyang isipin saan kukuha ng pambayad sa tuition ng kapatid niya sa susunod na linggo. Kinabukasan, habang nagtuturo si Rosario sa classroom, ramdam niya agad ang bigat ng katawan. Class, sino makakasagot? Nagsitaasan agad ng kamay ang mga bata. At kahit pagod, napapangiti pa rin siya habang nakatingin sa mga estudyante. Very good, masay niyang sabi sa isang batang nakasagot. Gabi na nang makauwi siya mula sa tutoring. Pagod na pagod siya at halos nanginginig na ang binti niya sa pagod. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang tahimik na kumakain ang kanyang pamilya. Anak, sabi ni Carmen habang kumakain. Nagbunga nga na yung may-ari ng tindahan. Kung kailan daw tayo magbabayad. Nakakainis. Hindi makahintay. Tahimik siyang napayuko. Susubukan ko pong makahiram muna. Napabuntong hininga si Carmen. Ay nako, kung nakapasa ka lang sana sa board exam o may mas maganda ka sanang trabaho, edi hindi sana ganito. Kumusta ba yung pag-aasikaso mo sa pag-abroad? Matutuloy ka ba? Hindi ko na po maasikaso, Ma. Mas lalo po kasing walang-wala tayo kung hindi po ako magtatrabaho. Na po kapag nakaipon po ako, saka ko po aasikasuhin. Pero ang problema, hindi nga siya makaipon. Kaso, parang kahit anong gawin niya, mahirap talagang umangat. Mas lalong naging sakitin si Carmen. Madali itong nahihilo, minsan hindi makatayo ng maayos at hirap huminga. Habang tumatagal, mas lalo ring dumadami ang gastos nila sa gamot. Rosario! Rosario! Nang hihinang tawag ng mama niya isang madaling araw habang nakahiga ito. Nahihilo ako. Agad siyang bumangon kahit kauuwi lang niya mula sa tutoring. Sandali lang po. Dali-dali siyang kumuha ng tubig at gamot. Habang inaalalayan ng ina, napansin niyang nanginginig na rin ang sariling kamay sa pagod. Ate,
Sabi ni Lina isang araw. Next month, graduation ko na. Kailangan ko ng bagong damit. Ayoko sana yung mumurahin tingnan. Bahagyang kumirot ang dibdib ni Rosario sa narinig. Pero ngumiti pa rin siya. Sige. Titingin tayo sa mall. Kalipas ang ilang araw. Isinama niya si Lina sa mall. Halos hindi siya makahinga habang tinitingnan ang presyo ng mga damit. Ang mamahal, pero habang nakikita niyang excited ang kapatid niya, pilit niyang kinakalimutan ang kaba niya sa budget. College graduation na rin naman yun, kaya dapat naman siguro ay maganda at mahal talaga ang suotin nito. Yung sa kanya kasi noon, sa ukay-ukay niya lang binili. Ate, ito maganda, sabi ni Lina habang hawak ang isang dress. Ngumiti si Rosario. Bagay sa'yo. Talaga? Pero mahal eh. Kaya ba ng budget mo? Tumango naman agad si Rosario. Sige, okay lang. Kahit alam niyang hindi talaga okay. Pero gusto niyang maranasan ng kapatid niya yung pakiramdam na maganda at espesyal ito sa graduation. Kaya binili niya pa rin. Hanggang niya lang na kapag nakapagtrabaho na ito, tumulong muna sa kanila dahil sobrang dami nilang problema sa bahay ng mga panahon na yon. Pero hindi pa tapos ang isang problema. May panibago na naman. Oras na, bulong ni Carmen habang pasulyap-sulyap sa pintuan. Nasa na kayang walang hiya ninyong ama? Tahimik lang si Rosario. Sanay naman silang minsan ginagabi si Ernesto kapag namamasada. Pero iba yung pakiramdam niya ngayong gabi. Parang may mali at alam niyang ganoon din ang ina nilang si Carmen. Pero makalipas ang isang oras, tuluyan ang nawalan ng pasensya si Carmen. Kunin mong cellphone mo. Tawagan mo nga yung tatay mo. Agad tumango si Rosario at tinawagan ang ama niya. Nagri-ring pero walang sumasagot. Muli siyang tumawag pero wala pa rin. Unti-unting kumunot ang noo niya. Mama, hindi po sumasagot si Papa. Biglang napamura si Carmen habang napaupo. Buwisit na lalaki yan. Kinabukasan, wala pa ring Ernesto. Hindi rin ito umuwi. Wala ring tawag o kahit na anong texts. Halos hindi makapag-focus si Rosario habang nagtuturo. Paulit-ulit pumapasok sa isip niya ang iba't ibang posibilidad. Naaksidente ba si Papa? May nangyari ba? Ma'am Rosario? Napakurap siya nang tawagin ng estudyante. Okay lang po ba kayo? Tanong nito. Pinilit niyang ngumiti. Oo, tuloy tayo. 3 araw bago nila nalaman ang totoo. Galing pa sa kapitbahay ang impormasyon na yon. Hindi niyo pa ba alam? Napatingin agad si Rosario habang namimili sa tindahan. Ano pong ibig sabihin? Yung papa mo, nag-aalangan itong sabi. May iba na raw, matagal na. Parang biglang nawala lahat ng tunog sa paligid niya. Nakita raw sa kabilang bayan, doon na nakatira sa babae. Hindi agad nakapagsalita si Rosario. Pakiramdam niya, nanlamig ang kanyang buong katawan. May pera raw yung babae. Dagdag pa nito habang mahina ang boses. Kaya siguro hindi na bumabalik. Parang hindi niya matanggap. Magagawa yon ng kanyang ama? Yung tahimik at tamad minsan, pero nananatili pa rin sa kanila kahit papaano. Iiwan sila ngayon na parang wala lang? Sigurado po ba kayo? Tumango naman ang tindera. Ay nako, maraming nakakita. Pag-uwi ni Rosario, nadat na niyang umiiyak si Carmen habang nakaupo ito sa sahig. Mukhang alam na rin ito bago niya pa masabi. Nag-chat na. Nanginginig nitong sabi habang hawak ang cellphone. Agad lumapit si Rosario at doon niya nabasa ang huling mensahe ng ama. Huwag niyo na akong hanapin. Pagod na rin ako sa buhay natin. Sumama na ako sa iba. Bahala na kayo sa buhay niyo. Wala naman akong napapala sa inyo. Ma, usal ni Rosario. Biglang humagulgol si Carmen. Iniwan tayo ng tatay mo. Nagkasakit lang ako, naghanap na ng iba. Napakawalang hiya. Hindi niya akalain na kaya silang talikuran ng ama nila ng ganoon kadali. Parang basta na lang silang iniwan dahil may mas magandang buhay sa iba. Lumipas ang mga linggo, hindi na bumalik si Ernesto. Unti-unti nilang tinanggap na wala na talaga ito.
At habang tumatagal, mas lalo ring bumibigat ang lahat kay Rosario. Siya na talaga ang sumasagot sa lahat ng bayarin. At parang kasabay ng pagkawala ng papa nila, mas lalo ring nanghina si Carmen. Madalas itong nakahiga, nahihilo at umiiyak ng mag-isa. Isang gabi, habang gumagawa si Rosario ng lesson plan, bigla niyang narinig ang malakas na kalabog mula sa kusina. "Mama!" Dali-dali siyang tumakbo palabas. Nakita niyang nakahandusay si Carmen sa sahig habang hirap huminga. "Ma!" Nanlaki ang mata niya. "Ma! Lina! Joel! Hoy, tulungan niyo ako, bumagsak si Mama!" Agad lumuhod si Rosario at inalalayan ang mama nila. Mainit ang katawan nito, namumutla at nanginginig. "Ospital?" Mahinang sabi ni Carmen. Agad na nataranta ang kalooban ni Rosario. Wala silang pera. Halos wala na nga silang pambili ng pagkain. Pero wala na siyang oras na mag-isip. "Joel, maghanap ka ng tricycle." Oo." Agad tumakbo si Joel palabas. Halos manginig ang buong katawan ni Rosario habang yakap ang mama niya. Sandali lang po." Gusto niyang umiyak sa sobrang takot, pero nagpakatatag pa rin siya. Pagdating nila sa ospital, agad siyang sinalubong ng mga kailangan sa mga tests. Wala siyang pera kaya kung saan-saan pa siya nanghiram. Public hospital yon, pero may mga bayad at kailangan pa rin ng tests. Halos manginig siya habang naghahanap ng mahihiraman sa cellphone niya. Tinawagan niya ang co-teachers, mga dating kaklase, dating kapitbahay. Kahit sino basta makatulong sa kanila. "Ma'am?" Halos maiyak niyang sabi kay Ma'am Evelyn sa tawag. Pwede po bang makahiram muna?" "Sige, magpapadala ako sa'yo ng kaya ko lang. Pasensya ka na ha, ito na lang kasi ang extra kong pera." At habang isa-isang may nagpapadala kahit maliit na halaga, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon nila. Nakakahiya. Masakit pero wala naman siyang ibang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong. Halos hindi na siya natulog sa ospital. Sa umaga, pumapasok pa rin siya sa school. Pagkatapos ay diretso agad sa ospital. Minsan, hindi na siya nakakakain. Nakakatulog na lang habang nakaupo sa monoblock chair. Pero wala siyang pakialam. Basta gumaling ang mama niya, gagawin niya ang lahat. "Ma?" Mahina niyang sabi isang gabi habang inaayos ang kumot nito. "Kain po kayo ng kaunti." Tahimik si Carmen habang nakatingin sa kisame. "Mama," bigla itong nagsalita. "Pinabayaan mo kong maghirap." Parang may matalim na bagay agad na tumama sa dibdib ni Rosario. "Ma, wala kang kwentang anak. Tingnan mo tayo." Nanginginig ang boses na sabi ni Carmen. "Mamamatay na ako't lahat. Hindi mo man lang kami napatikim ng papa mo ng magandang buhay." Himik lang si Rosario habang unti-unting nangingilid ang kanyang mga luha. Gusto niyang magsalita, sabihin na ginawa naman niyang lahat, na halos buong buhay niya, inalay niya para sa pamilya nila, na hindi na nga siya natutong mabuhay para sa sarili. "Kung naging maayos ka sana," tuloy ni Carmen habang umiiyak. Baka hindi nangabit ang papa mo." Parang tuluyang bumagsak ang lahat kay Rosario. Hindi niya alam kung bakit sobrang sakit. Kasi kahit ano ang isipin niya, hindi niya maintindihan paano naging kasalanan niya lahat ng kamalasan na mayroon sila. Pero sa kabila nun, hindi pa rin siya nagalit. Hindi siya sumagot o lumaban. Lumapit lang siya at hinawakan ang kamay ng ina. Sorry po na hindi ko po natupad sa inyo ang pangako ko. Hindi ko po kayo naiahon sa hirap." Parang yun lang ang kaya niyang sabihin. Kasi sa isip niya, baka kulang pa rin talaga siya. Baka kung mas magaling siya, successful at may pera, hindi sana sila umabot sa ganoon. Mainit ang gabi, pero nilalamig si Rosario habang pinipiga ang bimpo sa palanggana. Tahimik niyang pinupunasan ang noo ng kanyang ina na nakahiga sa kama. Mas payat na ngayon si Carmen. Halos lumubog na ang pisngi nito at madalas nang hingalin kahit kaunting galaw lang. "Ayoko niyan," iritableng sabi nito habang inilalayo ang mukha sa bimpo. "Ang lamig." "Mainit po ang katawan niyo, ma," mahinang sabi ni Rosario. "Para bumaba ang lagnat ninyo." "Ay,
Puro ka nalang ganyan. Hindi na sumagot si Rosario. Halos araw-araw na lang mainit ang ulo ng mama niya simula nang lumala ang sakit nito. Minsan maiiyak, magagalit, mananahimik buong araw at kadalasan si Rosario ang sumasalo ng lahat. Ate, ako na dyan, mahinang sabi ni Emily habang lumalapit. Umiling si Rosario. Sige lang, tapusin mong assignments mo, ako nang bahala rito. Kinabukasan, pagod na pagod siyang umuwi mula sa school at tutoring. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng boses ni Carmen. Rosario, ba't ngayon ka lang? May tutoring pa po ako, sagot niya kaagad. Ang gamot ko. Iritable nitong tanong. Maghapon ako naghihintay. Mga walang kwenta yung mga kapatid mo. Agad niyang inilabas ang nabiling gamot. Nabili ko na po, pasensya na, ngayon lang po. Kinuha yun ni Carmen pero nagsalubong ang kilay nito. Eto lang? Mahal na po kasi yung iba. Ay nako, puro dahilan. Sigaw nito. Ano bang silbi mo rito? Sabi ng doktor dapat mainom ko ang mga gamot ko ng kumpleto para kahit paano mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos, hindi mo pa nabili ng kumpleto? Tahimik lang si Rosario habang nakatayo. Pagod na siya. Pero pinipilit niya pa rin intindihin ang kanyang ina. Gusto pa rin itong mabuhay kahit komplikado na ang sakit. Pasensya na po, malumanay na sabi ni Rosario. Pasensya na naman! Biglang itinapon ni Carmen ang gamot sa kama at tinadyakan siya sa binti. Ilang taon ka nang nagtatrabaho pero Diyos ko, tingnan mong buhay natin, wala pa rin nangyari. Parang may mabigat na bagay na unti-unting dumidiin sa dibdib ni Rosario. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Tuloy-tuloy na sabi ni Carmen. Wala ka man lang na ipundar. Pinaglapat niya ng mariin ang mga labi. Paulit-ulit niyang pinipigilan ang sarili niyang sumagot. Kasi alam niyang may sakit ang kanyang ina. Pero habang tumatagal, parang may naiipon na rin sa loob niya. Lumipas ang mga araw na ganon. Kaunting bagay, nagagalit si Carmen. Minsan sinisigawan siya umumurahin. At minsan kapag sobrang iritable, sinisipa na naman siya nito habang inaayos niya ang higaan nito. Ang bagal mo kasi, napaatras si Rosario nang tamaan ng binti niya. Tahimik lang siya habang inaayos ang kumot. Pero sa loob niya, parang may unti-unti nang napupunit. Hindi na siya natutulog ng maayos. Hindi na rin siya umiiyak. Parang manhid na lang talaga si Rosario araw-araw. Isang gabi, sobrang pagod siya nang makauwi. Galing siya sa school pagkatapos ng ilang part-time job. Pagkatapos dumaan pa sa butika para sa gamot ni Carmen. Pagpasok niya, nadatnan niyang nagtatampo si Joel dahil wala raw ang ulam na gusto nito. Ate, bakit puro gulay? Yan lang muna ang kaya. Napabuntong hininga si Joel. Umay na ako. Tahimik lang si Rosario habang inilalapag ang bag. Mula higaan, biglang nagsalita si Carmen. Hay nako, pati pagkain hindi mo maayos. Parang may biglang sumikip sa dibdib niya. Mama, ano? Galit nitong sabi. Totoo naman. Tignan mo tayo. Wala tayong maayos na bahay. Wala tayong pera. Wala kang kwenta. Parang may kung anong tuluyang naputol sa loob ni Rosario. Tahimik siyang napatingin sa mama niya. Pagod na siya. Sobra nang nararamdaman niyang pagod na tila unti-unti siyang pinapatay. Pagod na rin po ako? Malakas niyang sigaw. Biglang natahimik ang buong bahay. Pati ang mga kapatid niya napatingin agad sa kanya. Huminga ng mabilis si Rosario habang nanginginig. Ginawa ko naman lahat? Umiiyak niyang sabi. Lahat na lang ako. Ako sa bayarin, ako sa gamot, ako sa pagkain, ako sa tuition. Alam niyo ba gaano ako kapagod? Kahit magpasalamat man lang at ma-appreciate ang mga ginagawa ko para sa inyong lahat. Kahit hindi sobrang garbo, hindi niyo magawa. Umaasa kayo sa mas magagandang bagay. Pero binibigay niyo ba sa akin lahat para mag-demand kayo ng ganyan? Baka kaya hindi ako umasenso. Kasi may mga magulang akong katulad niyo. Mula bata ako nang sumasalo. Tuloy-tuloy niyang sabi habang umiiyak. Ni minsan hindi ko inisip ang sarili ko. Hindi ako bumili para sa sarili ko. Hindi ako nagpahinga. Pati kayo.
Napatingin si Rosario sa mga kapatid niya. Alam niyo bang nasasaktan din ako kapag puro reklamo kayo? Kapag nilalait yung binibili ko, pinaghirapan ko yun. Sa halip na ibili ko ang sarili ko, inuuna ko kayo kasi mahal ko kayo at ayoko mahihirapan kayo. Pero kahit isang beses ba? Nagpasalamat ba kayo na may nagawa kong mabuti para sa inyo? Biglang umiyak si Lina. Ate, alam niyo bang minsan wala nang natitira sa akin? Hagulgol niya. Pero okay lang. Kasi iniisip ko, pamilya ko kayo. Tahimik na umiyak ang kanyang mga kapatid. Wala nang makapagsalita. At si Rosario, parang ngayon lang nailabas ang lahat ng sakit na taon niya nang kinikimkim. Humihingal siyang napaupo habang tuloy-tuloy ang luha. Nakakapagod kayo. Mahal ko kayo pero nakakasira kayo ng ulo. Kung pwede lang mamili ng pamilya, hindi ko kayo pipiliin. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam niya pagising. Namamaga ang mata ni Rosario. Masakit ang kanyang ulo at habang naaalala niya ang mga sinabi kagabi, parang may halo yung guilt at pagod sa kanyang dibdib. Mama, mahina niyang tawag. Ma? Lumapit siya sa higaan nito at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi gumagalaw si Carmen. May bula sa gilid ng bibig nito. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Rosario. Mama? Niyugyug niya ito. Mama! Parang nawalan siya ng hangin. Mama! Mama, gising! Lumapit din agad ang kanyang mga kapatid at sinusubukang gisingin ang kanilang ina. Biglang natigilan si Rosario nang may mapansin siyang papel sa tabi ng kama. Nanginginig niyang kinuha yon. At habang binabasa niya ang sulat kamay ni Carmen, parang unti-unting nababasag ang puso niya. Patawad sa inyo. Hindi ako naging mabuting ina. Mahal ko kayo, lalo ka na, Rosario. Pagod na lang talaga ako sa buhay. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo kung mawala man ako. Mamamatay din naman ako. Inunahan ko na lang. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ako naging mabuting ina pero minahal ko kayo sa sarili kong paraan. Patawad sa lahat ng nagawa ko sa inyo. At kung totoo man ang susunod na buhay, sana hindi na ako ang nanay ninyo para hindi kayo mahirapan. Unti-unting lumabo ang paningin niya dahil sa luha. Hanggang sa napahagulgol si Rosario. Mama! Sumunod na mga araw, halos hindi na niya maalala ng maayos. Siya ang nag-asikaso lahat para sa libing. At kahit namamanhid na ang katawan niya sa pagod at lungkot, hindi siya pwedeng bumagsak. Kasi wala nang ibang sasalo. Habang nakatingin siya sa kabaong ng ina, paulit-ulit bumabalik sa isip niya yung huling gabi nila. Parang may kutsilyong paulit-ulit na sumusugat kay Rosario tuwing naaalala niya yon. Hindi niya sinasadya, pagod lang siya at nasaktan. Pero ngayong wala na ang mama niya, parang gusto niyang bawiin ang lahat. Mama, mahinang bulong ni Rosario habang nakatingin sa kabaong. Sorry po. Tahimik na tumulo ang luha niya. Kahit gaano kasakit ang mga sinabi ni Carmen sa kanya noon, mahal niya pa rin ito. Tahimik ang bahay ilang buwan matapos mailibing si Carmen. Masakit pa rin, malungkot pa rin, pero unti-unti gumagaan na ang lahat. Isang gabi, tahimik siyang naglalabas sa likod ng bahay nang lumapit sa Lina. May hawak itong sobre. Ate, napalingon siya. Ano yan? Inabot ni Lina ang sobre. First salary ko? Ha? Natigilan si Rosario. May trabaho na ako. Bahagyang ngumiti si Lina kahit naiiyak. Alam ko, maliit pa lang pero gusto kong tumulong. Parang may kung anong mainit na kumalat sa dibdib ni Rosario. Matagal niyang hinintay na marinig yon. Lina, ate, nanginginig ang boses nito. Pasensya na kung hindi kita naiintindihan dati. Kung masyado akong maldita at ingrata. Sorry talaga ate. Promise magiging okay din tayo. Tutulong kami. Makakaahon tayo sa hirap ate. Okay lang. Mahina niyang sagot. Naintindihan ko naman na ganyan ang ugali mo. Bahagyang natawa ang kanyang kapatid. Akala ko bossy ka lang na ate. Hindi ko agad na-realize na hindi mo naman talaga kami obligasyon. Pero ginagawa mo pa rin ang lahat ng kaya mo para sa amin. Hindi pala madali na maging ikaw. At pareho silang natawa kahit naiiyak.
Unti-unting nagbago ang buhay nila matapos noon. Hindi biglang gumanda. Hindi rin naging madali. Pero kahit paano, hindi na lahat kay Rosario nakaasa. Si Lina na ang nagbabayad minsan ng tuition ng mga kapatid nila. Si Joel naman, mas naging seryoso sa pag-aaral. At sa unang pagkakataon, nakapagtabi si Rosario ng kaunting pera para sa sarili niya. "Ma'am," sabi ni Ma'am Evelyn isang hapon sa faculty room, "sigurado ka na ba talaga sa Japan?" Tahimik siyang napatingin sa papeles sa harap niya. "Opo, kailangan ko po ng ibang lugar. Natatakot po ako pero alam ko pong mas mag-grow ako kung susubukan ko." Matagal na niyang iniisip mag-abroad. Nung unay natatakot siya. Pero habang naiisip niya na hindi siya uusad kung mananatili siya sa parehong cycle, unti-unti niyang kinumbinsi ang sarili. Kailangan niyang subukan. "Sayang ka rito," sabi ng principal nila. "Mahal ka ng mga estudyante." Napangiti siya ng marahan. "Mahal ko rin po sila, pero gusto ko rin po sanang mabuhay sa mga sarili ko pong desisyon." Bigla siyang natahimik matapos sabihin yon. Para ngayon niya lang narinig ang sarili niyang umami ng ganoon. Na gusto rin pala niyang mabuhay para sa sarili, hindi lang para sa kanyang pamilya. Hindi naging madali ang buhay sa Japan. Halos mangalay ang katawan niya sa kakatrabaho. May mga araw na umiiyak siya sa maliit niyang apartment dahil na rin sa pagod at lungkot. Hindi siya sanay mag-isa. Hindi siya sanay walang kapatid sa paligid. Hindi siya sanay na walang maingay sa bahay. Pero habang tumatagal, natututo si Rosario. Unti-unti siyang natutong bumili ng gusto niya nang hindi nakakaramdam ng guilt. Unti-unti siyang natutong matulog nang hindi iniisip ang lahat ng bayarin sa bahay. Maingay sina Joel sa kabilang screen. "Ate, graduate na ako!" Napangiti agad si Rosario. "Congrats! Pero ang taba mo na." "Aba, syempre, hindi na puro toyo ang ulam natin. Saka mag-gym ako bago mag-apply ng trabaho. Na-stress ako sa college, ate." Napatawa siya ng malakas. At habang nakikita niyang mas maayos na ang buhay ng mga kapatid niya, parang unti-unting naghihilom ang mga sugat na matagal niya nang dala. Hindi man naging madali ang lahat, nakaahon din sila kahit papaano. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon siya ng opportunity sa Australia. Mas malaking sweldo, maayos na trabaho, at magandang buhay. Sa Australia niya nakilala si Matias. Tahimik na Australianong mahilig magluto at laging mahinahon magsalita. Nung una, nahihirapan siyang maniwala rito. Sanay siya na kapag may nangangailangan lang, saka siya papansinin. Pero si Matias, kahit wala siyang ibigay, nanatili sa kanya. Sobrang tiyaga din pagdating sa kanya. "Why do you always apologize?" Tanong nito minsan habang magkasabay silang naguhugas ng pinggan. Napatingin siya rito. "Aha? You say sorry, even when you did nothing wrong." "I think," mahina niyang sabi, "I grew up believing everything was my fault." Tahimik na hinawakan ni Matias ang kamay niya. "Don't say that. You always do good and always selfless." Napangiti siya habang nakatingin dito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong gusto lang siyang mahalin. Lumipas pa ang mga taon, nakapagtapos ang mga kapatid niya. Nagkaroon sila ng disenteng trabaho, nagkaroon sila ng sariling buhay. At si Rosario, unti-unti rin niyang binuo ang sarili niyang buhay kasama si Matias. Sa sumunod na taon, namatay rin si Ernesto dahil sa sakit sa atay. Tahimik lang na tinanggap ni Rosario ang balita. Hindi na siya galit, pagod na rin siguro siyang magalit. "Pupunta ka ba sa burol, ate?" Tanong ni Lina noon. Matagal siyang natahimik. Oo. Kahit iniwan sila nito noon, ama niya pa rin yun. At habang nakatingin siya sa kabaong ng ama nila, hindi niya maiwasang maisip gaano kasaya sana kung hindi nito sila tinalikuran. Kung nakita sana nito yung buhay na mayroon na sila ngayon. Ngayon, muli siyang nakatayo sa harap ng bahay nila sa Pilipinas. Pero hindi na yon ang maliit na inuupahan nila. Isa na yung maayos na bahay na may 2 palapag. May sariling kwarto bawat isa. Maayos na kusina at malawak na sala. Bahaging pinapangarap lang nila noon habang nagsisiksikan sa maliit na bahay. "Beautiful," mahinang sabi ni Matias. Napangiti siya ng bahagya.
Yes, we can stay here if we go here for vacation. Ate! Sigaw ni Joel. Bilis, kumain tayo. Tapos nang kumain ng mga anak nating makukulit. Napatawa siya. At habang pinagmamasdan niya ang mga kapatid niya, bigla niyang naalala ang lahat. Sa lahat ng yon, naghangad pa rin siya na sana nakita yon ng kanyang mga magulang. Kasi kahit gaano kasakit ang mga dinulot ng mga magulang nila, kahit gaano sila nasaktan, may parte pa rin sa kanya na nanghihinayang. Kasi buong buhay ng mga ito, naghihintay silang makaahon. Naghihintay silang gumaan ulit ang mga buhay nila. At noong dumating na yon, wala na ang mga ito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maraming tao ang tahimik na lumalaban sa buhay habang pasan ang bigat ng pamilya, responsibilidad at sariling sakit. Minsan, dahil sa hirap ng buhay, nakakalimutan nating magpasalamat at pahalagahan ang mga taong laging nandyan para sa atin. Ipinapakita rin ito na ang mga salitang binibitiwan natin kapag galit o pagod ay pwedeng mag-iwan ng sugat na mahirap ng burahin. Bilang tao, napapagod din tayo at may mga pagkakataon na gusto na nating sumuko. Pero patuloy pa rin tayong bumabangon. Dahil mahal natin ang pamilya natin at may mga pangarap tayong gustong maabot. At higit sa lahat, ipinapaalala ng kwentong ito na hindi man agad dumating ang ginhawa. Darating pa rin ang araw na makakaahon tayo basta hindi tayo titigil lumaban sa buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.